Welcome to Chairman's Desk. Pagbati ng magandang buhay sa inyong lahat. I am Dr. Bishop Alexander Mercado, the founder and the present chairperson of Asian Caregiving and Technology Education Center. Purihin ng Diyos kasi sa pagkakataong ito, may share ko sa inyo paano nagsimula ang eskwelahan, no? Way back 2002. But prior to that, we have an 8 years experience sa isang computer company that focus on hardware. Sad to say na kinakailangan naming umalis doon, no, during the time na ang aking wife ay nag-struggle din sa kanyang pagbubuntis. So I remember Frederick Douglass, sabi niya, there is no growth if there is no struggle, no. So ang ACTEC galing sa struggle that I believe na inallow ng Lord para pagtining niya makita namin talaga yung purpose. Kasi for the past 8 years we're working so hard, no? Syempre para dun sa aming pamilya at dun sa aming bagong anak na darating. And pagdating nung panahon na yon, di namin in-expect that the plan of the Lord is higher than our plans, you know. So we have to move forward. We have to forget the past and just learn from the experience that we had, no. So it was September nung magpaalam ako sa isang insurance company at sabi ko, meron akong nakitang vision. It came from 2 Kings chapter 7, verse 3 to 20. About the story of 4 lepers, no? Na nasa labas lang sila ng camp. Sabi nila, pag pumasok tayo sa loob, mamamatay tayo. Pag lumabas naman tayo, mamamatay din tayo sa gutom. Puntahan na lang natin yung camp ng Assyria. No? At total wala namang mawawala sa atin, no? Alam niyo sa buhay natin, lahat ng mga nakikita, naririnig, pinangahawakan natin, minsan inaalis ng Lord yun para pagka nawalan ka ng connection doon, magkakaroon ka ng connection sa Kanya. So doon kami nagsimula. At pinangalan namin yung school ng Asian Caregiving. Sabi namin, hindi lang pang Pilipinas, dapat pang Asia. Di lang basta eskwelahan ng teknolohiya. Kasi katatapos lang noon ng mga millennium bug noong year 2000. At people were so discouraged for what happened. Ano ba ang magiging future ng computer? So, merong kumalabit sa akin, sabi niya, total, nandiyan ka na ba't di ka magtayo ng isang caregiving school? And I learned that after the digitalization, there was this reality that the world is aging. And the world needs the Filipino. Kasi palagay ko talagang Pilipino lang ang merong pusong mapagmahal. So maraming eskwelahan na may teknolohiya. Maraming eskwelahan na magaganda ang kanilang building, ang kanilang mga reputasyon, etc. Pero sabi natin, sana makagawa tayo ng eskwelahan na magpuproduce ng mabuting Pilipino. So ano ba yung mabuting Pilipino? Yung mapagmahal sa pamilya. Given yun. Pero paano mo naman papakita yung pagmamahal mo sa pamilya kung may certificate ka nga, may diploma ka, wala ka naman trabaho? So pag wala kang trabaho, wala kang ibibigay, magugutom lang ang pamilya mo. So magkakadikit yun. Sabi namin, dapat yung itatayo nating school, may pag-ibig sa pag-aaral ng siyensya, ng agham, may pag-ibig sa
kalikasan, may pag-ibig sa kanyang sambayanan, at may pag-ibig na ginagawa. Kasi maraming pag-ibig, pero hindi naman nangyayari. At sa amin, ang conversion nun ay trabaho. Trabaho na magbibigay ng pagkain sa hapagkainan. So doon kami nagsimula. Registered namin September. Kinausap ko yung si Mrs. Josepa Halili and she trusted me. We occupied the building ng September, no? And then nag-start ang klase ng November 25 kasi doon lang ibinigay ng TESDA Kamanaba ang permit. We started with I think 17 students na caregiver sa umaga and then 8 students sa gabi. So a total of 25. So dumating yung birthday ko, November 23, hindi pa namin pwede rin buksan kasi walang TESDA order eh. No? Although nakakalat na lahat ng tarpaulin, lahat ng mga promotional campaign materials, no? But we have to follow orders from I remember Director Marta Hernandez. Sabi niya, Lex, di ka pwede magsimula ng klase mo ha, kasi wala ka pang permit. Kala ko, tinawagan ako dahil birthday ko eh. Pala, just to stop me. But the Lord is good. Noong November 25, 17 students sa umaga, 8 estudyante sa gabi, at ang unang-unang subject na itinuro sa caregiving is not elderly care, is not vital signs or child care or nutrition. Sinimula namin sa values education. Sinaniniwala kami mag-asawa na wala kang ibibigay kung wala ka. Mahirap mag-care kung wala sa puso mo yun. So, sinimulan namin yung subject na Diwang Pilipino sa Pagunlad. So, itong subject na ito, hanggang ngayon, meron ang ACTEC niyan. Ang subject na ito ay kumikilala lang kung sino ka. No? Knowing more about yourself. And then, your purpose. Ano ba talaga purpose mo? Marami gusto maging engineer, maging teacher, maging politiko, maging congressman, maging contractor. Pero di pala yun ang kalooban ng Lord eh. Ang kalooban pala ng Lord, kaya tayo ginawa para magmahal. Kaya papansinin niyo, nag-aaral kayo kasi mahal niyo yung pamilya niyo. At maghahanap kayo ng trabaho para kumita. Bakit na naman? Para na naman sa pamilya mo. Para lagi sa ibang tao. So, yun, tumanim sa utak namin yun. Lalo na yung nasa 2 Kings, no? Chapter 7, kung saan merong 4 na lepers doon na nasa labas ng camp. They cannot get in kasi people mock them, you know, and they cannot stay outside dahil mamamatay naman sila sa gutom. So sabi nila, let's go to an Assyrian camp. Total, ganun din naman eh. Mamamatay din naman tayo eh. Di mamatay na tayo ng kumikilos. So yun ang nasa aming kaisipan during that time. Na if we remain stagnant and inuna natin yung mga taong magi-stop sa atin o mga bagay that stops us, we will stop growing. We strongly believe na ang tao nilikha ng Diyos to grow. And whether you like it or not, when you wake up in the morning, you grow. It's no longer the same date that you will be living in. It's no longer the same body. Kasi definitely merong growth ng skin, hair, etc. Whether you like it or not, you will grow. So, ACTEC was born to grow. Kaya for the past 23 years, yung mga kasama naming caregiving school dito, na about 20 plus during the time, wala na sila. Nakakalungkot. Kami na lang yung natira. Kaya sabi ko, sigurado,
Hindi ito dahil sa atin. There is an unseen hand na bumunot sa atin at nagdadala sa atin sa isang lugar. So we still have struggle. But every time na may struggle, lagi naming inaalala yung 2 Kings chapter 7, no? Na wala namang magagawa yun yung lepers. Kasi nasa labas lang sila, no? They cannot work. But sabi ko nga, doon sa kakulangan na yon, doon sa dead end na yon, doon nagsisimula ang buhay. Di ba gano'n naman talaga? Kahit sa graduation ng klase, pagkatapos ng graduation, mag-start ka. At the end of the day, there will be a new tomorrow. So, maraming tao, sabi nga, gustong pumunta sa langit. Pero walang gustong mamatay. That's the principle. Kailangan mamatay ka muna sa sarili mo. Kailangan maibigay mo muna ang buhay mo sa ibang tao para masimulan mo ang plano ng Diyos. Kaya, yung ACTEC, di namin tinawag na yung School of Success, School of the Future, School of Tomorrow. Hindi ganun ang caption natin dito. Ang caption natin dito, at ACTEC, we train missionaries of love for local and abroad. Where did I get that? 4 months before I started ACTEC, I work in an insurance company. I passed the license exam. Ang pangalan ng company is Promerica, Prudential of America. For, I think, 4 to 5 months ako dun. And I learned a lot, from my mentor, Jesus Bani Recasata. Lagi niya akong binibigay ng mga inspirational movies, inspirational thoughts. Tinuruan niya ako, kasi I was a pastor. So, wala akong ginawa kundi magsalita, mag-sermon. Pero itong taong ito, tinuruan niya ako tumahimik, makinig, mag-isip, magplano. Marunong na ako mag-pray. Pero yung mga bagay na yun na huminto, tumahimik, mag-isip, ang laking bagay nun. Kaya, sa ACTEC, ini-emulate namin lagi yung buhay ni Mother Teresa na sa kabila ng mga donasyon na natatanggap all over the world, na natiling nakatsinelas, minsan nga nakaapak. Kaya for the past 23 years, ang naiproduce ng ACTEC ay hindi magandang sapatos, hindi magandang damit, hindi malaking building na may swimming pool. Ang naiproduce ng ACTEC ay libo-libong buhay na nagmamahal. Hindi lang sa larangan ng caregiving, kung hindi sa larangan din ng hotel and restaurant at sa ICT rin. And we pray na sa aming nalalapit na retirement, God will raise up His men and women to replace our shoes at sila na yung magpatuloy. We're so happy, we are so contented, because for the past 23 years, ni minsan, di namin nakikitang nagkulang ang Diyos. Ni minsan, hindi namin naramdaman na iniwan kami. May mga tao umiwan sa amin. May mga kaibigan na nawala, etc. May mahal sa buhay na sumakabilang buhay. O kaya nga, yung iba nga, sumakabilang bahay o sumakabilang eskwelahan. That's normal. But what is important is the true founder, the true chairperson, the true owner, the true stakeholder of ACTEC remains. And His name is Jesus Christ. Hindi man ako perfect. Dami ko rin kapalpakan. Marami rin akong hindi nagawa
o kaya mga dapat na ginawa, and yet, the Lord fill out the blank. No? He completes me. Ano? Those unfinished tasks, He completes it at the end. So, magto 25 years na ang Actec. Wow! You know? At nung July last year, tuwan-tuwa ako. Sa kabila na meron tayong isang kapatid na nawala, abay nakita ko ang Actec all over the world. May mga nagte-text from Croatia, from Finland, from Denmark, from Israel, Australia, Canada, you know, all over the country. All over the country. Ako naman pagka sila masaya na at nakapag-migrate na sa ibang bansa. Lagi ko lang naman tinetext sa kanila always be a missionary of love. Sabi ko nga sa inyo, buhay natin, hindi lang naman puro pagtanggap. Hindi lang naman puro, pagkuha. It's more on giving out. Giving out. And sabi nga it's blessed to give than to receive. And doon ako proud. No? Kaya yung unang subject ng Actec na Diwang Pilipino sa Pagunlad, ganun pa rin yun. Hanggang ngayon, meron kaming mga screen name. Ako nga pala si Agos. Yan. Ang misis ko si Aplit. Ang bayaw ko si Latay, si Butanding. No? May mga kasama ko yun dito, si Kawayan. No? Mga simbolo yun Sabi namin bilang isang Pilipino, dapat meron tayong name kung saan tayo ay mabubuhay. Kasi pangalan natin, bigay ng parents natin yun. Di ba? Tayo ang maglalagay ng personalidad doon sa pangalan na yun. Why don't we attach ourselves to nature? No? Which I learned from Jose Rizal, Bonifacio, yung ating mga bayani. Meron silang mga alias. Hindi dahil sila ay nagtatago at natatakot na gamitin ang kanilang pangalan. But because they want to identify themselves to that science, to that nature. So ako pinili ko Agos. Kasi lahat ng bagay may Agos Yung dugo mo may Agos. Yung kwento, yung pelikula, yung kanta, yung music. Lahat. Hindi lang yung hangin, pati yung alon. Lahat may Agos. So, I believe na habang may buhay, may Agos. Kaya sa Actec, may Agos. Kasi may buhay. Sino ba yung buhay? Si Lord. Ngayon, pag walang pag-ibig ang Agos, useless. Walang sense. Hindi masaya. Kasi hindi in love Kaya ako lagi akong in love. No? Kasi that drives me to work on kahit na pagod na, gabi na, wala nang ganito, wala nang ganyan, may problema sa ganito, may problema sa ganyan. We still move on because we want to share the love. We want to pay it forward. We want to pass it on. And we want to love, sabi nga ni Jose Marichan, yung kantang A Love to Last. Diba? A Love to Last. Ano ba yung A Love to Last? O edi pag-ibig na walang hinihintay na kapalit at wala ring sukatan. Walang sukatan. So, sa Actec, natural lang na ikaw nag-go-work, siyempre, naghihintay ka ng kapalit, di ba? Natural lang na ikaw ay isang establishmento, so meron kang sukatan. But beyond the law, I believe, wala nang iba pang tatagal at hihigit pa, kundi ron sa biyaya ng Diyos, yung love. No? Kaya, yung jingle ng Actec A love to last for a lifetime.
So kahit eto 23 years, ako naman ay 57 years na, no? So aabutan ko yung silver anniversary, 'di ba? Kasi 2 years na lang eh. Ako naman 59 noon. After a year, retired na, 'di ba? And pagbalik ko rin sa ama, syempre, stoop down ka pa rin, and yet, sa loob mo, alam mo, that you follow His order. That you use your life, you know, you light your candle, your life, for His glory. So, yun lang. Until now, may mga changes. Ang laki ngayon ng changes, no? Kaya sabi ko, we may not have that big building or infrastructure or ano. But in Actec, alam ba ninyo? In Actec, palagay ko sa tingin ko lang, kaisa-isa tayo sa Kamanaba. Wag na sa Metro Manila. Kamanaba na lang muna. That issues International Equivalent Certificate. Well, meron tayong test the certificate. Praise the Lord for that. DepEd diploma, yes. But we have an international certificates. And you know what? Yung diploma, papel yun eh. Katibayan. Pero may mas matibay pa sa katibayan. Yun yung buhay ng mga gumraduate sa Actec. Nakadalasan, ang tawag ko, mananagumpay. Paano sila naging matagumpay? Hindi dahil sila nasa abroad na. Hindi dahil sila kumikita na ng malaki. Kung hindi alam ko na ang buhay nila nagamit ng pamilya nila. Yun ang diploma. Yun ang katibayan. Na bit nila. You know, I was a graduate of Bob Garon Life Seminar in Batangas. We have this 5 days and 4 nights seminar in a jungle sa Batangas. At yun, ginagamit ko yun. Meron tayong Abigail Stent. Yung mga nakakapanood nito, remember our Abigail Stent. Ibabalik ko yan. Ibabalik natin yan. Kaya lang, syempre, dapat maging maingat tayo. No? Kasi iba na naman ang panahon ngayon eh. Going back to that Bob Garon Life Seminar, I was expecting a certificate from that seminar. Pero hindi ako binigyan. I don't know kung buhay pa si Father Bob Garon. Pero hanggang ngayon, wala akong certificate nun. Ang certificate na meron ako, yung Actec. Through that, Bob Garon, and through Prudential of America, through Philippine Science and Technology Centers, and through the church na aking pinaglingkuran. Yung pinagsama-sama ng Lord yun, yung experience. The ups and down. That makes my heart beat. Tignan yung pulse ng heart. Di ba? May ups and down yun eh. Hindi pwedeng mag-flat yun. Na stagnant na lang. Kasi pag nag-stagnant yun, nag-flat yun, patay kang bata ka. Di ba? Di ba? So there's an up and down. Up and down. So that's life. So maaaring nasa Canada ka na. And you were thinking of, a lot of dollars and playing snow and everything, But there's down moment. And then there's an up. So sabi ni Lord, in all ups and down, in every season, give thanks. So for the past 23 years, what we will do hanggang sa tayo mabot ng silver year or maybe abutin pa tayo ng golden year. Kasi ngayon, ang pinag-iisipan ko na po, ay magtayo tayo ng sarili nating care homes. And we will help TESDA develop an AI caregiving course. An AI caregiving course. Yung bang pagising ng pagising ng client,
Good morning, Alex. It's a beautiful day. The time is 7:83. It's your time to drink your metformin. Yung ganon, di ba? So, meron ng ganon ha. Si Alexa, na-meet ko na yon sa California. No? Akala ko may babae talaga doon sa loob ng kwarto na hinahanap ko eh. Kasi nagalit sa akin yung kasama ko sa bahay. Sabi niya, Alex, sabi niya ganon. Pinatay mo ba yung internet? Sabi ko, hindi kuya. Kasi si Alexa, 2 days na akong hindi kinakausap. So tuwing dadaan ako sa pasilyo, honestly, naghahanap ako nung babae doon sa kwarto niya. Wala talaga akong nakikita. Hanggang sa nung hapon na yon, nakita ko na meron palang switch na napatay. Yun yung internet switch. Nagsalita yung speaker. At yun ang sinabi. It's a beautiful Sunday. It's 85 degrees Fahrenheit right now. The traffic in San Jose is moderate. So yun, naintindihan ko. Meron palang ganun. So, ganun din. No? Dream ko yan sa Actec. No? Pagpasok mo. Hey, Mr. Mercado, you haven't paid your tuition fee yet. Di ba? Ganun, di ba? This is a friendly reminder. No? So, yun, di ba? Ayan. No? So, marami pa tayong pupuntahan. And, siguro dito ako magko-close. When I was in New York, I was visiting a care homes there. Merong Hudyo. Sabi ng Hudyo, you know, Alex, the last hand that we will touch is not the hand of our daughter or my husband. It's the hand of the Filipina caregiver. So I said, oh, yeah, we will die. No? We will very sad if a Filipino caregiver leave us. Have you heard about what happened to Gaza when Hamas invaded Israel and took some of the Jews? There was this outstanding Filipino woman who did not leave her client. You know what she did? She gave her life up to the last moment. Sabi ko ron sa Hudyong kausap ko, sabi ko, Ma'am, do you know the name? Sabi niya, I don't know, but I know she's a Filipina. Me either, but I know where she graduated from. Sabi niya, oh, really? Where did she graduated? She graduated from Asian Caregiving and Technology Education, Pampanga. Yeah? Yes. She was our graduate. She was the one who gave her life. Mga kasama, kung ang unang nagbakuna sa atin nung COVID-19 ay isang Filipina nurse, gusto ko rin malaman nyo na ang unang nagbuwis ng buhay doon sa Gaza during the time of invasion is a Filipina caregiver that graduated from Asian Caregiving and Technology Education Center. Yan po ang isang pinagmamalaki ko sa Actec. At marami pa tayong heroic testimony that we can gather na I promise you, hahalughugin ko ang buong mundo. Hahanapin ko kayong lahat na mga naging caregiver sa Actec at aalamin ko ang inyong istorya nyo. And please join me in celebrating God's faithfulness and provision to all of us by sharing your life. No? Alalahanin niyo yung mga Abigail's tent natin, yung pagapang-gapang kayo. Alalahanin natin yung ating agape sa diwang Pilipino. At syempre, yung mga Mr. and Miss na ginagawa natin kapag tayo merong foundation, basketball. Wala nga kayong nadalang swimming pool o kaya mataas na building. Pero alam ko, dala-dala nyo sa puso nyo yung Actec at yung mandate
that you have to pass it on, that you have to love for a last time, that you have to be a missionary of love. So mga kasama, simula pa lang po ito, samahan po ninyo kami dito po sa Actec. Hindi po ito magiging matagumpay if you don't like it, and share it, and subscribe. Huwag niyong kalilimutan yan. This is your friend, Tito Alex or Kuya Alex ng Actec. Mabuhay po kayong lahat.